Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. And today po, dahil nga sa last video ko, I was talking about the revised departure guidelines para sa mga outbound travelers. Sa revised na guidelines po nila, nag-post din po sila ng mga supporting documents na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration. So, I think siguro napakinggan na talaga nila yung mga hinanaing ng mga Filipino na nagta-travel na kung saan, alam niyo yun, offload, and then kasi hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung mga documents na kailangan sa Philippine Immigration. Yung parang wala silang official na post or wala silang official na pinopost kung ano ba talaga yung mga documents na kailangan. So now, ito na nga yung sa revised na guidelines po nila for September 2023. So meron po silang iba't ibang tawag niyan, parang iba't ibang list. Depende po kung ano yung purpose of travel nyo. And depende of course sa parang case nyo ba. For example, sponsored ba kayo? Or for example, self-fund ba yung travel nyo? So magdedepende doon yung mga documents na kailangan yung i-provide or mga documents na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration. So now, for this video po, isa-isahin po natin yun. Isa-isahin natin yung mga documents na kailangan. Kung nagbabalak po kayong mag-travel, so ito na po yung mga requirements na kailangan yung ihanda for September 2023 dahil mag-i-start po itong revised guidelines nila sa first week of September. So, ihanda nyo po itong mga documents na to. First, ito po yung basic na travel documents. Nakalagay dito, during primary inspection, the immigration officer will interview the passenger about the purpose of his or her travel and inspect the basic travel documents. So, yung basic travel documents ay, yun na po yung passport na dapat valid po siya at least 6 months from the date of departure. Next ay valid visa kapag kailangan ng visa sa bansang pupuntahan. Next ay boarding pass, and itong boarding pass ay makukuha po natin kapag mag-check-in po tayo sa airlines. So, meron po akong video about sa step-by-step procedure sa Philippine Airport. Panoorin niyo po yun kasi nandun din po na-mention ko sa video about check-in. And next na document ay confirmed return or round-trip ticket if necessary. So, sa mga short-term yung purpose ng travel, like for example, tourist or visit, meaning kailangan babalik pa talaga kayo sa Pilipinas, so dapat meron po tayong return ticket. So, yun po yung mga basic documents na kailangan sa first inspection sa Philippine Immigration. Yun po yung mga dapat nating ipakita sa immigration officer. The passengers may be asked relevant clarificatory questions and may be required to present additional supporting documents to establish the purpose of his or her travel. So, ayun nga, posible pa rin silang maghahanap ng mga supporting documents, depende na lang sa purpose of travel natin. So now, first na purpose of travel. For example, kayo ay magta-travel as tourists. For tourism yung travel nyo. Ano ba yung mga dapat nyong gawin? So kapag kayo po ay magta-travel na self-funded yung travel nyo, kayo yung gagastos ng travel nyo. Meaning wala kayong sponsor, kayo lang talaga yung gagastos, kayo yung bahala talaga, meron kayong self-fund para sa travel nyo. So ito po yung mga dapat nyong i-provide or ito po yung mga documents na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration. So, ayun nga, yung basic na travel documents, passport, valid visa, boarding pass, and confirmed return ticket. And then next ay yung proof of hotel booking or accommodation. And then financial capacity or source of income consistent with the passenger's declared purpose of travel. And proof of employment and other equivalent documents. So, yun po yung mga kailangan kapag self-funded yung travel nyo, meaning wala kayong sponsor. So, sa financial capacity or source of income, ayun nga,
Of course, kailangan yung mag-provide ng bank statements or bank certificates kung meron to prove na meron kayong pera para sa travel nyo. And yung proof of employment, of course, kung meron kayong trabaho sa Pilipinas or kung meron man kayong business sa Pilipinas, kung ano man yung ginagawa nyo sa Pilipinas, ano man yung source of income nyo, then mag-provide po kayo ng proof. For example, certificate of employment, company ID, payslip, leave of absence, ganon. Mga proof na kung ano man ang meron kayo. For example, kung meron kayong business, then business permit. So, yun po yung mga documents na kailangan sa mga tourist na self-funded ang travel, na walang sponsor. And now, ito naman po yung mga documents na kailangan kapag magta-travel po tayo as tourist and at the same time, meron tayong sponsor. If the sponsor abroad is a relative within the first civil degree of the passenger, so yung first degree po, yun na po yung spouse, children, and parents. So kapag yung sponsor nyo ay spouse or children nyo or parents nyo, so, ito po yung mga documents na kailangan nyong i-prepare. So, first, of course, yung basic travel documents, which is yun na po yung passport, visa, boarding pass, and confirmed return ticket. And next ay proof of first civil degree relationship such as original PSA issued birth certificate or report of birth or marriage certificate or report of marriage. So, kailangan nyo mag-provide ng mga birth or marriage certificates na galing sa PSA to prove your relationship sa sponsor. And next ay copies of the following documents of sponsor such as passport, work visa or work permit, residence permit or any equivalent document. And for OFW naman ng mga sponsor, kailangan po mag-provide ng OEC, e-receipt, or OFW clearance. So, ayun nga, para sa OFW sponsors po yun. So, yun po yung mga documents na para po sa mga magta-travel as tourist na sponsored po ng spouse, children, and parents. First, civil degree. So, ayun nga, kapag sponsored ang travel, meaning yung sponsor po natin yung gagastos. Sila yung bibili ng ticket, sila yung magpo-provide ng accommodation, and other expenses. So, meaning, sponsored ang travel natin. And now, ito naman po yung para sa mga magta-travel as tourist na again, sponsored yung travel, and yung sponsor nila ay nasa abroad na relative nila up to 4th civil degree of consanguinity or affinity. So, yung mga 4th civil degree po ay doon na po belong yung mga pinsan, pamangkin, uncle or auntie, ganon. So, kapag belong po sa 4th civil degree yung sponsor nyo na relative sa abroad, ito po yung mga documents na kailangan nyong ihanda. Basic travel documents, yun na po yung passport, visa, boarding pass, and confirmed return ticket. And next ay original affidavit of support and guarantee. And of course, ayun nga, kailangan po notarized and authenticated by the Philippine Embassy or Consulate or Honorary Consulate for non-apostille countries or apostilled by the apostille authority in the country of destination for apostille countries. Actually, palagi kong nami-mention itong affidavit of support and guarantee sa mga videos ko na kailangan nga notarized and authenticated po talaga siya. And again, original po talaga ang kinukuha ng Philippine Immigration. And next ay original PSA issued birth certificate or marriage certificate. So, ito po yung proof as relationship po sa sponsor nyo. Meron po akong sample format ng affidavit of support and guarantee. Meron akong video nun and nakapin po sa comment section yung link kung saan pwede nyo pong i-download yung sample format ng affidavit of support. So, ilalagay ko po sa description yung link ng video. And now,
Ito naman po yung mga requirements para sa magta-travel as tourist na yung sponsor po nila sa abroad ay non-relative. Hindi nila kaano-ano, hindi nila relative yung sponsor nila sa abroad. So, ito po yung mga documents na kailangan nyong i-provide. First ay yung basic travel documents. Yun po yung passport, visa, boarding pass, and confirmed return ticket. Next ay original affidavit of support and guarantee. The same, kailangan din siyang notarized or authenticated or apostilled. And next ay substantial proof of relationship. So, dito na mangyayari yung, for example, boyfriend niyo yung sponsor nyo. So, kailangan nyo mag-provide ng proof of relationship, pictures together, chat conversation, mga ganon. And next, if a legal juridical entity, registration papers of the sponsor. So, yun po yung mga documents na kailangan para po sa mga magta-travel as tourist na sponsored po ng non-relative na nasa abroad. So, doon na po belong ang, for example, boyfriend, girlfriend niyo yung sponsor niyo na nasa ibang bansa or friend. And now, ito naman po yung mga documents na kailangan para sa mga magta-travel as tourist na sponsored po yung travel. Pero yung sponsor po nila ay local, nasa Pilipinas lang din. Kasi 'di ba yung mga na-mention ko ay yung mga sponsor na nasa abroad. So now, ito naman po yung requirements na kapag yung sponsor natin ay nasa Pilipinas lang din. Local sponsor lang siya. So first, the document ay yung basic travel documents. Yun po yung passport, visa, boarding pass, and confirmed return ticket. And next po ay duly notarized affidavit executed by the local sponsor. Notarized affidavit lang po ang kailangan kapag local yung sponsor, kapag nasa Pilipinas yung sponsor. And next ay substantial proof of relationship. And last ay yung copy of the sponsor's return ticket consistent with that of the passenger. Kung for example, of course, na magkasama kayo ng local sponsor mo na mag-travel. So, ayun po yung mga documents na kailangan natin kapag magta-travel po tayo as tourist. So, abangan nyo po yung video ko about naman po sa OFW, about naman kapag may kasamang minor, and so on. Ipopost ko po lahat ng mga requirements na kailangan. Isa-isahin po natin para talagang malinawan tayo and talagang ma-over-prepared or over-prepared tayo sa travel natin in the future. For example, sa September na yung flight nyo. Kasi sa September po talaga ito magsisimula na parang ano talaga sila sa mga requirements. Parang i-check talaga yung parang may further inspection talaga na mangyayari sa Philippine Immigration starting September 2023. Kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!